Bago tayo magsimula, shoutout muna dito kay John Kyle Abanto na nag-comment sa video natin. Sabi niya dito, waterproof test ng QUAF versus iTech photo sticker. And then meron na tayong ginawang video na ganyan. Hanapin nyo na lang dyan sa mga previous natin na upload. At ngayon naman, gagawan natin ng comparison. Nakikita nyo dito sa isa nating video, yung glossy photo sticker versus Yasen photo sticker. Same category sila, glossy, and then same 135 GSM. At kung tatanungin nyo ako, magkakano siya? 70 pesos yung 20 sheets ng QUAF at yung Yasen naman ay 65 pesos. Medyo mababa lang ng 5 piso si Yasen, pero titignan natin yung pinaka-quality niya. At eto nga pala yung design na ating gagamitin. Meron tayong dark color dito at meron din tayong light color. So dito no, ang gagawin natin na test, titignan natin kung maganda yung kanyang absorption ng ink. So sa mga nagtatanong no, Hansol ang gamit ko na ink, straight Hansol, at ang printer ko ay Epson 805 6 color printer. So para hindi na humaba yung video, isi-share ko na rin sa inyo yung settings na gagamitin natin. Ito yung usually na ginagamit kong settings. Ito yung color correction. Set nyo lang yung document size nyo ng A4, and then paper type laging matte, yung quality niya laging high, and then dito uncheck nyo yung high speed, click nyo yung advance, tapos yung photo enhance, i-check nyo yan dalawa. Color controls dito Adobe RGB, and then yung magenta gawin nyo lang na 5, yung gamma 2.2. So ayan lang yung basic color correction na ginagawa ko sa lahat ng mga aking piniprint. Hindi na natin papatagalin pa dahil nagprint na ako ng dalawa. So etong mga nakikita nyong sticker na to ay ginawan ko na rin siya ng curing time. So ibig sabihin, etong mga stickers na nakikita nyo dito sa ating isang camera ay napatuyo ko na or kahapon ko pa to pinrint at kinat. So eto talagang photo sticker lang siya. So dito itetest natin mamaya yung kanyang pagka-waterproof at titignan natin kung sino dito yung pinakamaganda talaga yung absorption. So simulan muna natin sa kanilang mga output. Iniscan ko etong mga output niya bago ko siya kinat. Papakita ko na lang dito sa screen natin. So eto na yung side by side comparison neto ni QUAF photo sticker at neto ni Yasen photo sticker. So inuulit ko, same sila ng specification, same glossy, same 135 GSM, same na wala akong nilagay na photo top. So eto, iniscan ko, unahin na muna natin, eto si Yasen, eto yung nasa right side natin. So may kita natin si Yasen, medyo may pagkadilaw yung kanyang print dito, pero dapat kasi eto ay white lang, medyo madilaw yung ano niya dito, may sumasabit na kulay yellow. Kung i-zoom natin, ayan yung output niya. Ayan o, kung i-zoom, talagang malinaw na malinaw yung pagkaka-scan ko dito para mas makita nyo talaga siya. Ito yung sa dark color, no, makikita nyo medyo may pagkadilaw siya dito. Kumbaga yung dilaw dito medyo kumalat sa lining niya na kulay white tsaka sa mga lettering. So, to tell you honestly, siguro i-rate ko ng 3/5 ito si Yasen. Or kahit 3.5 siguro, 3.5/5. Kasi isipin nyo, sa presyo, mas mura siya ng 5 piso. Pagkadating nga lang dito sa output niya, medyo hindi ganun kapulido. Ayan o, diba? So dito naman sa medyo light na color, kapansin-pansin dito sa part na to yung hindi magandang pagkaka-absorb nung ink na Hansol. So kung kuyi yung inyong mga ink, maaaring may pagkakaiba yung magiging output natin kasi syempre magkaibang brands yan. At eto dito sa kulay green na part, medyo eto yung hindi ko nagustuhan dito kay Yasen. So same settings yung ginamit natin, wala akong binago doon kasi ganun lang talaga yung ginagamit ko. Ayan. So hindi maganda yung pagkaka-absorb ng green. Ayan o. So naaalala ko din dun sa iTech na sticker, yung kulay itim naman ata yung parang hindi maganda yung pagkaka-absorb. Pero kung tutuusin, eto si Yasen, kung sa totoo lang no, pwede na siya. Pwede na. Ayan o, eto nga lang dito, napangitan ako dito. Kasi kung titignan nyo, yung original niya na output, eto, yung layout niya. Ganyan, 'di ba? Isipin niyo no, ang layo nung nakuha. Ayan no, 'di ba?
So syempre para hindi na humaba din, eto na tayo sa QWAF. So ipinakita ko nga sa inyo kung ano yung layout talaga na dapat makuha. Eto kay QWAF, talagang maganda yung pagkakakuha niya. Walang madilaw dito sa mga part na to, nakagaya dun sa Yasen na medyo may mga madidilaw. Kung titignan nyo, ayan, may mga madidilaw. Dito kay QWAF, wala. Malinis. Ayan o. So far, so good. And then, dito naman sa light color, ayan, nakuha naman ni QWAF yung gusto natin na maging output talaga dun sa ating layout. Ayan, yung layout niya at eto yung output. So far so good, no? Although hindi naman siya ganun ka perfect na nakuhang-kuha ng ganun, pero talagang pwedeng-pwede na, 'di ba? Ayun oo. Kung ikukumpara mo naman dito kay Yasen na ganito, 'di ba? Kaya ako, ang talagang gamit ko talaga eto si QWAF. So ayan, nakita naman na natin yung side by side. Talagang outstanding talaga yung quality neto ni QWAF pagdating sa mga photo sticker at lalong lalo na sa mga pang product label. Ayan o, side by side. Eto may mga tuldok, hindi na absorb lang maayos yung ink. Ayan o. So sa QWAF, eto talagang okay naman. So shoutout nga pala sa may-ari netong mga nagpagawa sa akin ng sticker na to. Naway dumami yung inyong mga customer. So mabalik na tayo dito sa pinaka-actual na sticker dito sa isa nating camera. So eto nga yung sa QWAF, nakikita nyo naman dito sa isa nating camera, nakalagay dyan QWAF. At eto yung sa isang design. Eto naman yung sa Yasen. May nakalagay naman dito Yasen Professional, ayan, glossy photo sticker. Ayan. So, kuha lang tayo ng tubig para matesting na natin yung pagka-waterproof niya. So, eto meron na tayong tubig dito at makikita nyo naman yan sa ating camera. So, unahin na natin syempre si Yasen. So, inuulit ko, no, eto ay 24 hours ko nang na-print. Kumbaga, tuyo na talaga yung ink dito. Syempre, bakit kayo magtitest ng mga sticker? Nakaka-print nyo lang, di ba? So, syempre, expect nyo na medyo basa-basa pa talaga yon. Eto, 24 hours na siyang nakaprint, talagang tuyo na to. At syempre expect na din natin na yung papel netong mga photo sticker na to ay maaaring mabilis mapunit syempre. So ayan, bababad na natin ng saglit, padaanan na lang pala natin. So syempre kukuskusin natin kung mabubura. So far hindi siya nabubura. Talagang waterproof siya kahit na wala siyang photo top. Pero syempre dahil nga photo sticker lang to, expect nyo na mabilis tong mapunit. Ayan, hindi naman nabubura yung ink. Nakikita nyo naman dito sa test natin. So itabi lang natin to at dito na tayo sa QWAF na photo sticker. Sausaw lang din natin, padaanan natin. Babad natin ng mga 3 seconds. So ayan, tignan natin kung nabubura yung ink. Hindi siya nabubura. Hindi rin siya nabubura, ibig sabihin, waterproof silang parehas. So, inuulit ko, ito ay walang photo top. Talagang mabilis mapunit yan. Ayan o, di ba? At ito din. Kasi nga, para lang silang photo paper talaga. So, itry naman din natin yung kulay black. So, dito, simulan naman natin sa QWAF. Padaanan natin yung tubig. So, tignan nyo naman. Ayan, basa na siya. So, hindi rin natatanggal yung printout niya. Talagang waterproof na kahit na photo sticker lang siya. Basta, syempre, papatuyuin nyo muna yung inyong mga ink. Syempre, kapag pagkaka-print nyo doon, basa pa talaga yung mga ink doon. Oh, goods na goods. So, eto naman sa Yasen. Ito yung medyo may pagkadilaw dun sa kanyang mga maliliit na letter. So, padaanin din natin sa tubig. So, goods na goods. Hindi siya nabubura or hindi nag-i-smudge at hindi talaga napupunit din ng syempre ang kinikis-kis-kis lang natin. So all goods. So next naman na gagawin natin ay ididikit natin dito sa bote yung mga sticker na natitira. And then titignan natin kung gaano siya katagal na bago matanggal yung sticker na to, no? So, i-update ko na lang kayo sa mga susunod na kabanata. So, unahin muna natin tong Yasen. Medyo nabasa yung adhesive neto ni Yasen, pero to tell you honestly, mukhang madikit talaga siya. Doon pa lang sa adhesive niya, nakita ko talagang madikit. Natanggal lang yung adhesive niya dito sa part na to, pero talagang parang napansin ko madikit yung adhesive niya. At take note mga tropa, no, yung pinagkabitan ko nga pala ay basa din. So eto naman yung sa QWAF, same sila ng adhesive pero parang mas gusto ko yung vibes nung pagkadikit nung Yasen. So ayan, medyo binak to back ko na siya, wala na akong mapagdikitan.
medyo magkapatong siya ng konti. Basa pa yung pinagdikatan ko nito, no, mga tropa, take note ha. Pero masasabi ko na nagandahan ako dun sa adhesive ni Yasen. So yung isa na natitira pang sticker, dito na lang natin siya ikakabit sa hindi basa. Napansin ko mga tropa, madikit talaga yung adhesive neto ni Yasen. Parang nagustuhan ko talaga. So eto naman yung sa Quap. Dito ko na lang siya dinikit, no, para hindi na natin sa outdoor pa idikit. Madikit din naman talaga yung adhesive ni Quap mga tropa. Kaya ito yung magandang mga pang-product label talaga. So ayan, naidikit na natin. Ito sa taas yung Yasen, sa baba yung Quap. Talagang napaka-perfect niya pang mga product label. Isipin mo, no, napakamura lang pero waterproof na. So try natin basahin ng konti. So ayan, no, hindi naman siya napupunit or mabilis mapunit. So ayan, sana natulungan ko kayo sa pagpili ng sticker. Ang hatol natin dito, talagang maganda pa rin talaga si Quap na photo sticker. So hindi pa rin ako magpapalit ng brand. Quap pa rin yung gagamitin kong brand na pang product label. So ang hatol natin dito sa video na to, Quap pa rin ang nanalo para sa akin. Kasi talagang subok ko na to si Quap. Madikit yung adhesive niya and then waterproof din siya kahit wala na siyang photo top, talagang goods na goods. Pero kung mga pang Sintra board mga tropa, hindi ko may a-advise sa inyo yung gumamit ng Quap na photo sticker. So ang gamitin nyo doon ay mga vinyl sticker. Pero kung gusto nyo pumaldo-paldo, so ayun yung gamitin nyo, yung photo sticker, di ba? So syempre medyo expect nyo na minsan may client kayo na medyo mapapahiya kayo. Ayun lang. So meron nga rin palang mga mas maninipis pa na GSM dito. Etong 90 GSM at etong si Yasen, meron siyang 150 GSM na which is mas makapal at meron din siyang 90 GSM. Kung kayo ay gumagamit ng mga Epson 121, ay highly suggest na siguro mag-stick na lang kayo dito sa paggamit ng 90 GSM. So kung tatanungin nyo ako, no, kung merong matte na photo sticker, meron din silang mga matte na photo sticker. Pero ito yung masasabi ko sa inyo, no, mga tropa, napakaganda ng glossy na photo sticker kapag sa mga product label kung ikukumpara mo sa mga matte type. Pero syempre iba-iba pa rin naman yung taste ng tao, nasa sa inyo pa rin yan. I-share ko lang sa inyo kung ano yung mga sa tingin ko na mas maganda, kasi ayun yung mga feedback sa akin ni customer, no, kaya gustong gusto nila na glossy. Talagang madikit yan mga tropa, no, madikit din yung Yasen, madikit din yung Quap. Siguro sa adhesive, parehas ko silang bibigyan ng points na 4/5, no. Pero pagdating dun sa output, mas maganda talaga yung Quap. Natalo lang si Yasen dun sa output kasi hindi niya nakuha ng maayos, no. At eto nga yun, di ba? Hindi niya nakuha ng maayos talaga. Ito may madilaw, ito yung green, hindi niya masyado na-absorb. So kung i-compare mo dito, ito maayos yung green niya kahit papano naman. So siguro dito na natin tatapusin yung videos natin. Comment down below kung may mga katanungan kayo dyan. At lagi ko kayong pinaalalahanan, wag na wag kayong magpapauto dun sa isang Poncio Pilato na sobrang, alam nyo na yun, syempre hindi rin natin siya masisi. Ayun yung kinabubuhay niya sa kanyang pamilya, no? So iwasan nyo na lang magpa-auto doon. Like, share, and subscribe. Bye. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.